members of the Cabinet, our PGM, Robert Vergara, and colleagues in the Board of Trustees, fellow workers in government, distinguished guests, good morning. Your Excellency, when you appointed me, your public instruction for me to look into the state of GSIS because of the numerous complaints that you have received about it. On my 5th day in office, these complaints were confirmed. At around 1 p.m., I was informed by one of our executives that rallyists were converging outside the building, composed of no less than Congressman Tino and his group of concerned teachers. Congressman Tino is with us. He added that security had already been alerted to prevent them from entering the premises. This was the practice in the past. And so I asked, why don't we let them come in so that we can hear from them? He countered, are you sure you want to do that, sir? And I said, yes, let them in. Together with our executives, we had a 2-hour intense dialogue with them. We heard a litany of complaints. While we were having our pictures taken at the end of the meeting, one of the teachers said, this is the first time we have ever been allowed inside for a dialogue. That's when I told Congressman Tino, from now on, you or any other stakeholders do not have to rally outside in order to be heard. This is the new GSIS. This is your home. Within the next 2 months of my being in office, we began receiving an avalanche of complaints from our stakeholders through letters, blogs, news articles, and personal visits. These range from delayed benefits, unjust policies, erroneous records, and poor service. In the succeeding months, we received numerous invitations from both houses of Congress for hearings regarding the complaints from their constituents on GSIS. The message was clear. The first major task was to manage this institution by reflecting the government's principles and values of the Aquino administration. A GSIS management that is consultative, transparent, and service-focused. One that forges a new dimension in its relationship with its stakeholders. One that follows President Aquino's lead where the stakeholders is the boss. This meant rolling up our sleeves and embarking on exercises that would lead us to meeting these stakeholders in Luzon, in Visayas and Mindanao, face to face, to deliver the message of hope. And this brings us to mind the trip to Tuguegarao, wherein after a dialogue, a group of teachers approached me and said, we are now close to retirement. And we confessed that we had been borrowing heavily from GSIS in the past, just to get something in advance. Sir, they added, we had to do this because we thought that GSIS would go bankrupt. And how else could we recover what we faithfully worked for all these years? We have had sleepless nights. However, after the dialogue, they said, our trust and confidence in GSIS have been restored. We can now sleep better at night. Armed with enough information from these dialogues with stakeholders across the country, we immediately reviewed the various policies and amended those that needed revision. We instituted reforms that facilitated improved transaction efficiency as well as quick response mechanism for members' queries and requests for service. But this is just the beginning. There is more work to do. Primarily, we have to clean up our members' records. We need to enhance the value of our assets and investments and to continue to embrace new technology to link us efficiently with our stakeholders. We all know that changing policies through board resolutions will not forever guarantee the peace that we are beginning to enjoy with members now. We are actively participating in the crafting of amendments to the 1997 GSIS Charter
in coordination with both houses of Congress, one that will enshrine and guarantee the rights of our stakeholders. In closing, let me just say that it's just been less than 2 years, but already there are no more rallies, the complaints have dwindled, and we are hardly being investigated by Congress. Our stakeholders are indeed beginning to feel the difference. Certainly, Mr. President, it's now more fun in the Philippines with GSIS. Maraming salamat po. Thank you very much, Trustee Mario Aguja. At this point, we will have the presentation of the souvenir frame containing the stamps and the first day cover, commemorating the 75th anniversary of the GSIS. The stamps and first day cover were issued by the Philippine Postal Corporation. The 75th commemorative stamps feature the 3 buildings of the GSIS. The first building in Solano Street, San Miguel, Manila, where the GSIS began its operations on May 31, 1937. The second building in Aroceras and Concepcion Streets in Ermita, Manila, where the GSIS transferred on August 31, 1957. And the third, the current award-winning building constructed in 1993 that houses the Home Office, the Museo ng Sining, the theater, the hostel, and this gymnasium. The stamps are sold in denominations of 7, 9, and 49 pesos. For this, may we call on the Postmaster General, Jose de la Cruz, and the PGM, Robert G. Vergara, to present the commemorative frame to the President of the Republic of the Philippines. Let's give them a round of applause. Thank you very much to the Postmaster, Jose de la Cruz. Aside from that, the PGM will also present to the President the limited edition GSIS 75th Anniversary Commemorative Medal, minted specially by the Bangko Sentral ng Pilipinas. The medal features the new corporate logo of the GSIS on the front, while at the back, it carries the 75th Anniversary logo. Let's give them a round of applause. Thank you, Mr. President. At this point, may we call on the Secretary of the Department of Finance, the Honorable Cesar V. Purisima, to introduce our keynote speaker. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Benigno S. Aquino III. Salamat po, magandang umaga po. Maupo tayo lahat. Speaker Sonny Belmonte, Secretary Cesar Purisima, Secretary Sonny Coloma, President General Manager Bernie Vergara, Mr. Mario Aguja, and other trustees of the GSIS, Congressman Rufus Rodriguez, who I assume will be attending this afternoon's session, Representative Antonio Tino, Solicitor General Francis Ardelesa, Ms. Josie de la Cruz, Postmaster General, Chairman Titoy Pardo, Attorney Chito Cruz, Mr. Emilio De Quiros of the SSS, my elders present, executives and employees of GSIS, fellow workers of government, honored guests, minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Alam mo niya, pag-isip lang ako kanina, kako parang pinalipat ko yung electric fan, medyo giniginawa ko ng konti. Kaya naman lahat to dito, puwapay-pay. Pwede ko palang i-centralize dito yung aircon. But I'm sure Bernie will be working on this to improve your gym. And if need be, we will assist in helping you so that you will have a little bit more comfort while you service our people. So next year, kung sakali maimbita ako dito, kung minakupuha-paypay, kayo na po, hindi. 75 taon na po ang nakaraan, itinatag ang Government Service Insurance System. Tangan ang malinaw na mandato, maging takbuhan ng mga lingkod bayan sa oras ng pangangailangan. Protektahan ang kanilang karapatan para sa marangal na pamumuhay. At maglatag ng mga pagkakataon para umasenso. Sa pagkakaloob ng mga pension, loans at insurance at iba pang benepisyo, inaasahan ng GSIS na maging sandigan na mga kawani nating nag-aalay ng pagod, panahon at sakripisyo sa paglilingkod bayan.
Nagkaroon nga po ng yugto na tila naging kasangkapan ng GSIS ng ilang makapangyarihan kung saan ginagamit ang pera ng tanggapan para itaguyod ang kanilang pansariling agenda. Sa mga panahon ito, nakakaligtaan ng inyong institusyon na unahin ang mas nangangailangan. Kaya naman nang manungkulan na tayo, pinatibay po natin ang tunay na mandato ng GSIS. Itinaguyod natin ang mga reforma upang siguruhin nagsisilbi kayong instrumento ng makabuluhang serbisyo publiko. Ibinalik natin ang tutok nito sa pagkalinga sa mga empleyadong marapat lamang suklian ang paninilbihan sa taong bayan. Inatasan po natin sina Chair Daniel Lacson at President and General Manager Robert Vergara na alamin ang mga problema sa GSIS at ang estado ng mga miyembro nito. At makalipas nga po ang halos 2 taon, nadarama natin ang katuparan ng mga reforma, ang mas malawak na serbisyo at mas maraming benepisyo para sa 1,700,000 miyembro at pensyonado ng GSIS. Tapos na ang mga araw na ultimo may edad na at may karamdaman ay kailangan pang tumungo ng personal sa tanggapan ng GSIS para mag-renew ng kanilang active status. Salamat po sa pakikipagtulungan dito ng National Statistics Office at ng Local Civil Registry na siyang nagkakaloob ng impormasyon sa tunay na estado ng ating mga miyembro at pensyonado. Sa karagdagang 500 wireless automated processing system kiosks, hindi na rin kailangan maglakbay tungo sa tanggapan ng GSIS para asikasuhin ang mahalagang transaksyon. Pinalakas din natin ang pakikipag-ugnayan sa Land Bank bilang isa pang service bank dahil sa halos 1,000 ATM ng Land Bank kung saan 70% ay nasa probinsya, pati na ang 224 na ATM ng Union Bank of the Philippines. Mas mabilis na makukuha ng mga membro ang kanilang mga benepisyo at loans kahit nasa malayo silang lugar. Bukod pa rito, mas marami na po ang makakatanggap ng survivorship benefit dahil sumasaklaw na rin ito kahit sa mga asawa ng pumanaw na membro na may trabaho o sa mga membro na nakakakuha din ng pensyon mula sa ibang institusyon. Todo suporto po tayo sa nakatakdang kasunduan ng GSIS, DBM at DepEd upang, at importante po sa atin ito, upang masaayos ang naantalang kakulangan sa government share sa premiums ng halos 800,000 guro at maibalik sila sa current status. Bilib din po tayo, kung dati naging abala ang GSIS sa magagarbong art collection, ngayon nalalapit ng mailipat ang pamamahala nito sa National Museum at balik po ang GSIS sa kanyang tungkulin. Tunay nga po ang panunumbalik na integridad sa GSIS ay nagdudulot ng magagandang resulta. Umuusbong muli ang tiwala ng publiko sa mga institusyon ng gobyerno at patuloy na tumataas ang kumpiyansa ng mga negosyante sa ating pong bansa. Sa Hulyo nga po ay ilulunsad na ang Philippine Investment Alliance for Infrastructure o PINAI. 25 bilyong pisong pondo po ang nakataya rito. Ito ang pinakamalaking pondong ilalaan para sa infrastruktura ng bansa. Ang GSIS ang nangunguna sa pagtataguyod ng pondong ito na pangangasiwaan ng Macquarie Group. Bukod sa ihahatid nitong serbisyo, magbubunsod pa ito ng lalo pang pagginawa ng ekonomiya at makakanap ng maraming trabaho. Di pa nga po dito natatapos ang pagpapakitang gilas ng GSIS. Nagtala kayo ng 60.4 billion pesos net revenues noong nakaraang taon sa pension fund. Nakapagbayad din kayo ng mahigit 53.3 billion pesos sa social insurance claims and benefits nitong 2011. 26% na mas mataas ito kumpara sa naabot nitong 42.2 billion pesos noong 2010. Di po ba't sa mga positibong numerong ito, mas epektibo at mas malawak na serbisyo ang inahatid ng GSIS sa kanyang mga membro at benepisyaryo? Ang hiling ko lang po, manatili sana tayong nakatutok sa inyong mandato. Magpatuloy tayo sa maayos na pagtatrabaho at pihadong malayo pa ang ating mararating. Kasabay ng pagdiriwang ng inyong ika-75 anibersaryo, lalo pa nating papalawakin ang paglilingkod bayan ng GSIS. Maraming salamat sa inyong mga pinuno at mga kawani sa pakikisa sa pagtaak sa tuwid na daan. Sa tulong ninyo, binibigyan lakas natin ang mga empleyado ng gobyerno
na lalo pa maglingkod sa tunay nating mga boss, ang taong bayan. Kasamang sa bayan ng Pilipino, wala na pong makakahadlang sa ating pagkasenso. Tuloy-tuloy na po tayo sa pag-arangkada tungo sa patas, maliwalas at masaganang bukas. At alam mo nyo, nakwento lang po sa akin ni Butchabad, ating Secretary of the DBM, sabi niya, pag nag-retire po ako sa 2016, mga 4 na taon na lang po yan, at bilangin na po natin. 3 araw ang natitira. Aasahan ko raw po ay hindi kompletong pensyon. Sabi ko, bakit naman nagkaganon? Kasi may minimum na ho 20 years. 18.6 lang po ako pagdating noong 2016. Kaya sabi ko, okay lang. Sabi ko, ikaw nakailan ka na ba? Sa 2016, 19 and a half years ako. Okay, may dalawa pala tayong hindi kompleto pensyon. Kaya huwag ka na magreklamo. Okay na rin ho yan. Unahin namin ang sakripisyo sa aming sarili para naman mauna ang solusyon para sa inyo lahat. Magandang umaga po. Maraming salamat sa lahat. Thank you very much, Mr. President. Let's give the President a round of applause. May I request His Excellency to remain on stage for the photo opportunity with the officials of the GSIS. First batch shall be the members of the Board of Trustees. Ating pong natunghayan ang talumpati ni Pangulong Benigno S. Aquino dito sa 75th anniversary ng Government Service Insurance System. Sa kanyang talumpati, sinabi ng ating Pangulo na tila naging kasangkapan ng GSIS ng ilang mga opisyal noong nakaraang administrasyon. Kaya't itinaguyod po ng bagong administrasyon ng GSIS ang ilang mga reforma para lalong mapabilis ang serbisyo at mapahusay ang serbisyo ng GSIS sa 1.7 million na mga miyembro nito kasama ng mga pensioners. Sinabi po ng Pangulo na tuloy na po yung NSO, sa tulong po ng NSO, National Statistics Office, ay di na kailangan tumungo yung mga miyembro sa mga tanggapan mismo ng GSIS para sabihin na buhay pa sila, no, at pagpapatuloy ang pagbibigay ng pensyon sa kanila. Ang nagsagawa na po ng ilang mga kiosks para mapalapit ang GSIS sa mga kanayunan at hindi na mahirapan itong ating mga may edad na mga kababayan na kumukuha ng kanilang mga pensyon. At sinabi po ng ating Pangulo, mahigit na 1,000 branches ng Land Bank ang idinagdag kung saan maaring mag-withdraw ang ating mga membro ng GSIS ng kanilang mga benepisyo. At sinabi din po ng ating Pangulo na 25 billion pesos ang pondo na inilaan ng ating pamahalaan para sa infrastruktura ng bansa sa pamamagitan ng GSIS. At ang Macquarie po, isang foreign firm ang magsasagawa nitong mga infrastrukturang kinakailangan ng ating bansa para lalong mapaganda ang ating ekonomiya. At sinabi po ng ating Pangulo na 60.4 billion net revenues ang nakuha dito sa pension fund na naging kapaki-pakinabang naman sa ating mga miyembro, stakeholders at pensioners. At dinagdag pa po ng ating Pangulo na naging mas epektibo ang serbisyo ng GSIS dahil sa mga pagbabago o reformang ipinatupad ng bagong pamunuan ng GSIS. At hiniling po niya sa mga kawani ng Government Service Insurance System na may 2,800 po na workforce na ipagpatuloy ang kanilang mahusay na serbisyo para lalong mapaganda ang benepisyo para sa ating mga miyembro ng GSIS. At ayan po, nagtapos na ang programa dito po sa GSIS. Nakita po natin na ngayon po ay photo opportunity na pong ginawa ng ating Pangulo with some members of the GSIS and officials. At kanina po, earlier on, nakita natin na binigyan din po ng medalyon, no? GSIS medalyon. Nakatatak dito yung bagong logo ng GSIS.